Panibagong araw, panibagong pagkain, panibagong luto tayo. Naimbitahan po tayong magluto sa ating kamag-anak. So, ayan mo, kalderetang manok. So, ngayong araw guys, magluluto tayo ng kalderetang manok. So, naglagay tayo ng margarin. O, ayan, naglagay tayo ng bawang. Tapos, sunod-sunod, atin mo nang halu-haluin at ating papulahin. Tapos, sunod nating ilalagay ay maya-maya ng kaunti ay ang sibuyas. Okay? Alright. Ang music muna tayo. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. So ayan guys, naglagay na tayo ng sibuyas. So atin muna papula-pulahin yan. O haluin muna. Tapos ilagay na natin itong manok na ating hinugasan ng mabuti bago po natin ilagay. Okay, alright. So dahil na natin po ang karne, isa kailangan ng gisa-gisahin po yan para lumabas po yung katas at lasa ng manok. Okay, dapat gasahin po natin ng mabuti yan. Okay, tapos atin mo takpan maya-maya at ilagay muna natin itong peanut butter para ito yung masarap. Okay, o ito naman ang kaldereta natin. Lalagyan talaga natin ng peanut butter to para masarap itong kalderetang manok. So ayan, lagyan na natin ng sauce. So hindi ko na sasabihin yung pangalan nito kasi bawal po, okay? Para iwas po tayo sa violation. So ayan, nilagyan po natin yan ng alam niyo na yung pula. Okay? Tapos yan ay ating papaigahin lang. Yan nating lumambot yan dyan sa sabaw niya na medyo madami. Oh, okay. So habang hinihintay po natin siyang kumulo, ilagay na po natin itong patatas na ating in-slice kanina. So inugasan na rin natin ng mabuti yan. So ilagay niya lang natin yan. So dinamihan natin para masarap pag maraming gulay, di ba? Oh, yan ang maganda din na nadudulot ng patatas sa ating katawan. Maganda din sa nakakatalino din yung patatas, okay? Kaya maganda po may patatas yung ating kaldereta. Takpan muna natin at hintayin po natin lumambot. So ayan, kumukulo na. Oh. Kulong-kulo na yung ating nilipat po natin kasi kanina nandun tayo sa mabagal na kalan. So nilipat po natin dito sa mabilis na kalan para mabilisan yung ating luto. Kasi kanina nakakainit naman gutom na hindi pa luto. Oh, tatalagyan natin itong bell pepper. Okay. Yan, para may halos tamis-tamis ng kaunti yung bell pepper na yan. Tapos nilagyan na rin natin ng carrots. Hindi ko na inapakita, nilagyan ko na pala yung carrots. Tapos lagyan natin ng dinurog na tinapay. So ito pa yung magbibigay ng medyo magpa-creamy dito sa ating kaldereta. Okay? Para hindi parang tubig lamang. So dapat nilagyan talaga ng dinurog na tinapay para yan lumabot ng kaunti. Sa halip na cornstarch ang ilagay, ito ang ilagay natin. Okay? So habang yan inaantay natin, may halu-haluin lang po natin para maging pantay yung lapot niya. So kailangan lang po natin alagaan ng halo yan dahil yun naman talagang paborito natin sa araw-araw na pagluluto natin. Dito hindi naman nawawala ang paghalo-halo. Okay? Ang bilis ng bunga nga mo naman, Rodel. Dapat dandanan mo lang kasi hindi namin masundan ang iyong ginasabi. Guys, pwede ba mag-comment kayo dyan at pwede nyo ba akong turuan ng inyong ibang mga alam na pagluluto. Siyempre, i-share nyo naman sa akin yung inyong mga alam kung paano kayo style magluto ng kaldereta. So para naman tayo may mapatutunan sa inyo. Okay? O, salamat po. So maya-maya po luto na ito po. Hinahin na po natin. So isi-serve na po natin mamaya yan kasi may birthdayhan po tayo dito. Ayan po, naka-serve na po. Okay? O, sandok na lang ang kulang. So bisita na lang po inaantay natin. So kain na po tayo.